Good Manners and Right Conduct, Grade 1. Quarter 4, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga taong tumutulong sa pamayanan. Day 1 hanggang Day 2, matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang GMRC ang mga taong tumutulong sa pamayanan. Day 1. Mga layunin. Una, nasasabi ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa pamayanan. At pangalawa, nakakikilala ang mga taong tumutulong sa pamayanan bilang tanda ng malasakit sa kapwa. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayong lahat? Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Maaring awitin ito ng may pagkilos. Awitin natin ang Bahay Kubo. Handa na ba kayong umawit mga bata? Sabayan ninyo ako sa pag-awit. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Naibigan niyo ba ang awit mga bata? Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan na makipag-usap sa katabi. Makinig ng mabuti sa guro. At kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Masdan ang mga larawan. Larawan A. Larawan B. Larawan C. Larawan D. Larawan E. Larawan F. Larawan G. Larawan H. Larawan I. Larawan J. At larawan K. Sino-sino ang nasa larawan? Kilala niyo ba ang mga larawang aking ipinakita? Sila ang mga taong tumutulong sa pamayanan. Paano sila nakatutulong sa pamayanan? Handa na ba kayong makilala ang mga taong tumutulong sa pamayanan? Sa araw na ito, inaasahang masasabi ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa pamayanan. Inaasahan ding makikilala ang mga taong tumutulong sa pamayanan. Kilalanin natin ang mga taong tumutulong sa pamayanan. Kilala niyo ba ang nasa larawan? Tama, siya ay guro. Sa larawan B, kilala niyo ba ang mga nasa larawan? Tama, sila ay tindera. Sa larawan C, kilala niyo ba kung sino siya? Tama, siya ay pulis. Sa larawan D, kilala niyo ba kung sino ang kausap ng pasyente? Tama, siya ang nurse. Sa larawan E, kilala niyo ba kung sino siya? Tama, siya ay
karpintero. Sa larawan F, kilala niyo ba kung sino siya? Tama, siya ay bumbero. Sa larawan G, kilala niyo ba kung sino siya? Tama, siya ay barbero. Sa larawan H, kilala niyo ba kung sino siya? Tama, siya ay panadero. Sa larawan I, kilala niyo ba kung sino ang kausap ng pasyente? Tama, siya ay doktor. Sa larawan J, kilala niyo ba kung sino siya? Tama, siya ay dentista. At sa larawan K, kilala niyo ba kung sino sila? Tama, sila ay garbage collector o taga-kolekta ng basura. Suriin at tingnan ang mga larawan. Kilalanin kung sino ang tinutukoy ng pahayag. Una, sila ang umaapula ng apoy kapag may sunog. Sino sila? Tama! Sila ang mga bumbero. Sila ang umaapula ng apoy kapag may sunog. Pangalawa, gumagawa sila ng masarap na tinapay. Sino sila? Tama! Sila ay panadero. Sila ay gumagawa ng masarap na tinapay. Pangatlo, nagtuturo sila kung paano bumasa at sumulat. Sino sila? Tama, sila ang guro. Tinuturuan nila ang mga bata kung paano bumasa at sumulat at matuto ng mga aralin sa paaralan. Pang-apat, sa kanila tayo nagpapagamot kapag may sakit. Sino sila? Tama, sila ay doktor. Sila ang gumagamot sa mga taong may sakit. Panglima, nasira ang bubong ng inyong bahay. Kanino ka magpapaayos nito? Tama, sa karpintero. Sila ang nag-aayos ng mga nasirang bubong ng ating bahay o kahit ang mga sirang bahagi ng ating bahay. Pang-anim, tumutulong sila sa pag-aalaga ng may sakit at sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga tao. Sino sila? Tama, sila ay nurse. Sila ang mga katulong ng doktor na nag-aalaga sa mga may sakit at nagpapanatili ng kalusugan ng kanilang mga pasyente. Pampito, sila ang nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan at nagpoprotekta sa mga mamamayan. Sino sila? Tama, sila ang pulis. Sila rin ang humuhuli sa mga masasamang loob. Pangwalo, sila ang gumugupit at nag-aayos ng buhok ng mga tao. Sino sila? Tama, sila ang barbero. Kung nais nating maging maayos ang ating buhok, sila ang gumugupit at nag-aayos nito. Pangsyam, sila ang nagtitinda ng mga produkto at naglilingkod sa mga mamimili. Sino sila? Tama, sila ang tindera. Sila ang nagtitinda ng iba't ibang mga produkto gaya ng gulay, prutas at mga karne. Pangsampu, sila ang nag-aalaga at bumubunot ng mga sirang ngipin ng tao. Sino sila? Tama, sila ang dentista. Kapag masakit na ang ating ngipin o bulok na ang ating ngipin, sila ang agad nating pinupuntahan. At para sa pang-11 bilang, sila ang nangongolekta ng mga basura upang mapanatiling malinis ang pamayanan. Sino sila? Tama, sila ang garbage collector o taga-kolekta ng basura.
Pinapanatili nilang malinis ang ating pamayanan sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga basura upang hindi ito bumaho at pamahayan ng mga insekto. Ngayon ay gawin ang gawaing ito. Pumili ng tamang sagot mula sa kahon at isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Narito ang unang bilang. Kung ikaw ay may sakit, sino ang tutulong upang gumaling ka? Tama! Doktor. Pangalawang bilang. Kung nasusunog ang bahay mo, sino ang tutulong upang maapula ang apoy? Tama! Ang bumbero. Pangatlo. Kung nasira ang bubong ng bahay ninyo, sino ang tutulong upang maiayos ito? Tama! Ang karpintero. Pang-apat, kung masakit ang iyong ngipin, sino ang tutulong sa iyo upang mawala ang sakit? Tama! Ang dentista. Panglima, kung nais mong magpagupit ng buhok, sino ang tutulong upang magupitan ito? Tama! Ang barbero. Pang-anim, kung gusto mo ng tinapay, sino ang tutulong upang may makain kang tinapay? Tama! Ang panadero. Pampito, kung nais mong matuto magbasa at magsulat, sino ang tutulong upang matuto ka? Tama! Ang guro. Pangwalo, kung ikaw ay nasa ospital, sino ang tutulong upang alagaan at tingnan ang iyong kalusugan? Tama! Ang nurse. Pangsyam, kung ikaw ay nanakawan sa inyong bahay, sino ang tutulong upang hulihin ang magnanakaw? Tama! Ang pulis. Pangsampu, kung marami ng basura sa pamayanan, sino ang tutulong upang maialis ang mga basura? Tama! Ang garbage collector. At pang-11, kung nais mo ng gulay, sino ang tutulong upang magkaroon ka ng gulay? Tama! Ang mga tindera. Mahalagang makilala at pagmalasakitan ang mga taong tumutulong sa pamayanan sapagkat sila ay nagbibigay ng serbisyo na nagpapanatili ng kaayusan, kalinisan at kaligtasan ng ating lugar. Sa pamamagitan ng paggalang, pakikipagtulungan at pagpapahalaga sa kanilang gawain, nagiging mas maayos at masayang pamayanan ang ating tinitirhan. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maari ninyo itong sagutin ng pasalita o isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang katanungan, sino ang nasa larawan? Tama, ang nasa larawan ay bumbero. Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng bumbero sa larawan? Tama, inaapulan niya ang apoy mula sa sunog. Pangatlong tanong, bakit ginagawa ng bumbero ang pag-apula sa sunog? Ginagawa niya ito upang hindi lumaki ang apoy at walang taong mapahamak. Pang-apat, ang pagtulong ba ng bumbero ay tanda ng pagtulong sa kapwa? Ano ang inyong sagot? Sino ang nasa larawan? Tama, ang nasa larawan ay doktor. Anong ginagawa ng doktor sa larawan? Tama, ginagamot niya ang may sakit. Bakit ginagawa ng doktor na gamutin ang mga may sakit? Ginagawa ng doktor na gamutin ang mga may sakit upang maagapan at hindi na lumala ang kanilang sakit.
Ang pagtulong ba ng doktor ay tanda ng pagtulong sa kapwa? Anong inyong magiging sagot? Sino ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay isang pulis trapiko. Ano ang ginagawa ng pulis trapiko sa larawan? Tama! Inaayos niya ang daloy ng trapiko. Bakit ginagawa ng pulis trapiko na ayusin ang daloy ng mga sasakyan? Inaayos niya ang daloy ng trapiko upang hindi magkabuhol-buhol at hindi pagmulan ng disgrasya sa kalsada. At pang-apat, ang pagtulong ba ng pulis trapiko ay tanda ng pagtulong sa kapwa? Ano ang inyong sagot? Sino ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay isang pulis. Ano ang ginagawa ng pulis? Tama! Hinuhuli niya ang masasamang loob. Bakit ginagawa ng pulis na hulihin ang masasamang loob? Tama! Upang pagbayarin sila sa kanilang masasamang ginawa at hindi na nila ito ulitin sa ibang mga tao. At pang-apat, ang pagtulong ba ng pulis ay tanda ng pagtulong sa kapwa? Ano ang inyong sagot? Sino ang nasa larawan? Tama! Ang nasa larawan ay isang guro. Ano ang ginagawa ng guro sa larawan? Tama! Nagtuturo siya sa mga bata ng mga aralin sa paaralan. Bakit ginagawa ng guro na magturo ng mga aralin sa mga mag-aaral? Tama! Upang marami silang matutunan ng mga bagong aralin. At pang-apat, ang pagtulong ba ng guro ay tanda ng pagtulong sa kapwa? Anong inyong sagot? Sino ang nasa larawan? Tama! Siya ay isang karpintero. Ano ang ginagawa ng karpintero sa larawan? Tama! Siya ay nag-aayos ng mga sirang bahay. Bakit ginagawa ng karpintero na mag-ayos ng mga sirang bahay? Tama! Upang maging maayos ito. At pang-apat, ang pagtulong ba ng karpintero ay tanda ng pagtulong sa kapwa? Anong iyong sagot? Mahalagang kilalanin ng mga taong tumutulong sa pamayanan sapagkat sila ang tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan sa pamayanan. Ngayon para sa gawaing ito, puna ng mga patlang ng mga pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakikipagbahagi. Gawin ito ng pasalita. Narito ang pangungusap. Kumpletuhin ito. Kapag ako ay may sakit, ang taong tumutulong upang ako ay gumaling ay ang... Alam nyo na yan mga bata. Sumunod, kapag ako ay tatawid sa kalye, ang taong tumutulong sa akin ay ang... Alam nyo na rin ito mga bata. Anong naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Bakit mahalaga na ating makilala ang mga taong tumutulong sa pamayanan? Ang pagiging mapagmalasakit ay pagpapakita ng taos-pusong pag-aalala sa kapakanan o ikabubuti ng ibang tao. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang isa. Panuto, iguhit ang taong tumutulong sa pamayanan. Basahin natin ang unang bilang. Marumi ang kalye at puno ng mga basura. Sino ang tumutulong upang maging malinis at kumukuha ng mga basura sa pamayanan? Iguhit ang taong ito na tumutulong sa pamayanan. Pangalawa, may sakit ang kapatid mo. Sino ang tumutulong sa pamayanan upang gumaling sa sakit ang iyong kapatid? Iguhit ang taong ito na tumutulong sa pamayanan. Para naman sa karagdagang gawain, isulat ang letra ng mga larawang nagpapakita ng mga pangangailangan ng mamamayan.
Sa letrang A, makikita ang isang malinis na pamayanan. Sa letrang B, makikita ang isang pulis trapiko na tumutulong sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko at tumutulong din sa mga taong tumatawid sa kalsada. At sa letrang C, makikita ang isang doktor na gumagamot sa kanyang pasyente. Ang mga larawang ito ba'y nagpapakita ng mga pangangailangan ng mamamayan? Ang larawan A, B at C ay mga larawang nagpapakita ng mga pangangailangan ng mamamayan. Day 2. Mga layunin. Una, natatalakay ang halaga ng mga taong tumutulong sa pamayanan sa kanilang pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan. At pangalawa, naiuugnay na ang mga taong tumutulong sa pamayanan ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan na bahagi ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayong lahat? Bago natin simulan ang ating aralin, tayo ay umawit. Maaring awitin ito ng may pagkilos. Handa na ba kayo? Ating awitin ang Magtanim ay di biro. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo, braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Sa umagang paggising, ang lahat iisipin kung saan may patanim, may masarap na pagkain. Braso ko'y namamanhid, baywang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig. Halina, halina mga kaliyag, tayo'y magsipag-unat-unat, magpanibago tayo ng landas para sa araw ng bukas. Tayo ay magbalik-aral. Natatandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Sino-sino ang mga taong tumutulong sa pamayanan bilang tanda ng malasakit sa kapwa? Natatandaan nyo ba mga bata? Narito ang ilang halimbawa ng mga taong tumutulong sa pamayanan bilang tanda ng malasakit sa kapwa. Ang bumbero, sila ang umaapula ng apoy kapag may sunog. Ang panadero, gumagawa sila ng masarap na tinapay. Ang guro, sila ang nagtuturo kung paano bumasa at sumulat. Ang doktor, sa kanila tayo nagpapagamot kapag may sakit. Ang karpintero, sila ang nagkukumpuni ng mga nasirang bubong o anumang bahagi ng ating bahay. Bago tayo magsimula sa ating aralin ay alamin natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos. Iwasan na makipag-usap sa katabi. Makinig ng mabuti sa guro. Kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Handa na ba kayo mga bata? Masdan ang larawang ito. Ito ay larawan ng isang nasusunog na bahay. Sinong tutulong kapag may sunog? Kapag may sunog, ang maaaring tumulong sa atin ay ang mga bumbero. Anong mangyayari sa bahay kung walang tutulong at magmamalasakit sa atin tuwing may sunog? Kung walang tutulong at magmamalasakit sa atin tuwing may sunog, maaaring matupok na ng husto ang bahay. Maaaring may mapahamak o mamatay kung may mga taong naiwan sa loob ng bahay. Ating talakayin ng mas malalim tungkol sa mga taong tumutulong sa atin. Sa araw na ito, inaasahang matatalakay ang halaga ng mga taong tumutulong sa pamayanan sa kanilang pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan.
Inaasahan ding maiuugnay na ang mga taong tumutulong sa pamayanan ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan na bahagi ng pagiging mapagmalasakit sa kapwa. Pakinggan ang isang kwentong ating babasahin sa araw na ito. Ang pamagat ng kwento ay Si Lito at ang mga tumutulong sa pamayanan. Isang araw, naglalakad si Lito kasama ang kanyang nanay papunta sa palengke. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Lito ang maraming tao sa kanilang paligid. "Nanay, sino po ang mga taong ito?" tanong ni Lito. Ngumiti ang nanay ni Lito at sumagot, "Sila ang mga taong tumutulong sa ating pamayanan, anak. Tingnan mo, may doktor, may pulis, at may guro." Habang naglalakad, nakita nila si Mang Pedro, ang basurero. Si Mang Pedro ay tumutulong sa paglilinis ng ating lugar. Kung wala siya, tiyak na maraming kalat ang makikita natin sa daan, sabi ng nanay. Pagdating sa palengke, nakita nila si Mang Ato, ang bumbero. Nakangiti ito habang nakauniporme, handang tumulong kung may sunog o aksidente. "Nanay, siya po ba ang tumutulong kapag may sunog?" tanong ni Lito. "Oo anak, si Mang Ato at ang mga bumbero ang pumapatay ng sunog at nagliligtas sa mga tao kapag may sunog. Sila ang nag-aalaga ng ating kaligtasan," paliwanag ng nanay. Patuloy ang kanilang paglakad hanggang makasalubong nila si Binibining Santos, ang guro sa eskwelahan ni Lito. "Si Binibining Santos ang nagtuturo sa inyo sa eskwela, di ba Lito?" tanong ng nanay. "Opo nanay, siya po ang nagtuturo sa amin ng pagbasa at pagsusulat. Ang mga guro po pala ay tumutulong din sa pamayanan," masayang sagot ni Lito. "Oo anak, lahat ng mga taong tumutulong sa atin araw-araw ay mahalaga. Kung wala sila, magiging mahirap ang ating buhay," sabi ng nanay. Habang pauwi na sila, nag-isip si Lito at sinabi, "Nanay, paglaki ko, gusto ko rin pong maging katulad nila. Gusto ko pong maging doktor upang makatulong sa pamayanan." Ngumiti ang nanay ni Lito at yumakap sa kanya. "Napakaganda ng hangarin mo, anak. Ang pagtulong sa kapwa ay isang dakilang gawain. Laging tandaan, kahit sa simpleng paraan, maaari tayong maging bayani ng ating bayan." Naibigan niyo ba ang kwento mga bata? Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa ating unang katanungan, bakit mahalaga ang mga taong tumutulong sa pamayanan? Tama! Mahalaga sila dahil sila ang nagbibigay ng serbisyo na nagpapanatili ng kaligtasan, kalusugan, kaayusan, at kaalaman ng mga mamamayan. Kung wala sila, magiging mahirap ang ating buhay. Pangalawang tanong, paano nakatutulong ang mga doktor, pulis, bumbero, basurero at guro sa pamayanan? Tama! Nakatutulong ang doktor dahil ang doktor ay gumagamot at nag-aalaga sa kalusugan ng mga tao. Ang pulis ay nagbabantay ng kaayusan at kaligtasan. Ang bumbero ay tumutulong sa oras ng sunog at sakuna. Ang basurero ay naglilinis at nangongolekta ng basura upang maiwasan ang sakit. At ang guro ay nagtuturo at gumagabay sa mga bata upang sila'y magkaroon ng kaalaman at mabuting asal. Pangatlong tanong, sa inyong pamayanan, paano nakakatugon sa pangangailangan ng mamamayan ang mga doktor, pulis, bumbero, basurero at guro? Narito ang aking halimbawang sagot. Sila ay nagbibigay ng serbisyong kailangan ng mamamayan tulad ng gamutan, proteksyon, pagtugon sa sakuna, pagpapanatili ng kalinisan at edukasyon.
Ating balikan ang kwento at sagutin ang mga tanong ayon sa ating binasa. Una, sino ang mga nakita ni Lito papunta sa palengke? Tama. Sila Mang Pedro, Mang Ato at Binibining Santos ang nakita ni Lito sa palengke. Pangalawang tanong, ano ang ginagawa ng mga tumutulong sa pamayanan? Tama. Si Mang Pedro, ang basurero, ay tumutulong sa paglilinis ng lugar. Si Mang Ato, ang bumbero, ang pumapatay ng sunog at nagliligtas sa mga tao kapag may sunog. At si Binibining Santos, ang guro, ang nagtuturo sa pagbasa at pagsusulat. Pangatlong tanong, mahalaga ba ang ginagawa ng mga tumutulong sa pamayanan? Ang sagot ay, opo, mahalaga ang kanilang ginagawa sa ating pamayanan. Pang-apat, si Mang Pedro, Mang Ato at Binibining Santos ba ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan at nagmamalasakit sa kapwa? Ang sagot ay, opo. Mahalaga ang mga taong tumutulong sa ating pamayanan sapagkat sila ang tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan. Mga bata, muling tignan ang mga larawan ng mga tumutulong sa ating pamayanan. Ito ay ang guro. Ito naman ang pulis. Ito ang doktor. Ito ang bumbero. At ito ang basurero. Ano ang maaaring mangyayari kapag walang bumbero sa ating pamayanan? Tama! Maaaring kumalat ang sunog at malagay sa panganib ang buhay at ari-arian ng mga tao. Pangalawa, ano ang maaaring mangyayari kapag walang basurero sa ating pamayanan? Tama! Maiipon ang basura, kakalat ang sakit at magiging marumi ang kapaligiran. Pangatlo, ano ang maaaring mangyayari kapag walang doktor sa ating pamayanan? Tama! Walang gagamot sa may sakit, kaya maaaring lumala ang karamdaman at malagay sa panganib ang kalusugan ng mga mamamayan. Mahalaga ba ang mga ginagawa ng mga taong tumutulong sa pamayanan? Bakit? Ang mga taong tumutulong sa pamayanan ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan kaya dapat silang bigyang halaga. Paano mo mabibigyang halaga ang mga taong tumutulong sa kinabibilangang pamayanan? Atin silang pagmalasakitan, pasalamatan at igalang sapagkat sila ang mga taong tumutulong sa ating kinabibilangang pamayanan. Para sa pangkatang gawaing ito, humanap ng kapareha, makinig ng mabuti. Una, pumili ng halimbawa ng isang taong tumutulong sa pamayanan. Pangalawa, ibahagi sa kapareha kung ano ang pagtulong na ibinabahagi ng taong pinili mo. At pangatlo, ibahagi din sa kapareha ang kahalagahan ng pagiging mapagmalasakit sa mga taong tumutulong sa pamayanan. Ating tandaan, ang mga taong tumutulong sa pamayanan ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan sa pamayanan ay dapat din nating ipagmalasakit. Para sa gawaing ito, puna ng mga patlang ng mga pangungusap. Gawin ito ng may tiwala sa sarili sa pamamagitan ng aktibong pagsagot at tiyak na pakipagbahagi. Gawin ito ng pasalita. Mahalaga ang mga taong tumutulong sa pamayanan sapagkat sila ang tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan katulad ng magbigay ng 3 halimbawa ng mga taong tumutulong sa pangangailangan ng mga mamamayan. Ang mga taong tumutulong sa pamayanan ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan na bahagi ng pagiging patlang sa kapwa.
Ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang ating gawain? Ano-ano ang natutuhan mo sa ating gawain? Ang pagiging mapagmalasakit ay pagpapakita ng taus-pusong pag-aalala sa kapakanan o ikabubuti ng ibang tao. Ngayon ay dumako na tayo sa gawain bilang isa. Makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na babasahin ng guro. Isulat sa iyong kwaderno ang check kung tama at X kung mali ang pahayag. Unang bilang. Mahalaga ang basurero sapagkat pinapanatili nilang malinis ang ating pamayanan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangalawa, mahalaga ang doktor sapagkat sila ay gumagamot sa tuwing tayo ay may sakit. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pangatlo, mahalaga ang mga magnanakaw ng ating pamayanan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X, mali. Pang-apat, mahalaga ang mga pulis sapagkat sila ang nagpapanatili ng kaayusan sa ating pamayanan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. At panglima, mahalaga ang mga pumuputol ng puno sa ating pamayanan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Para naman sa karagdagang gawain, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat sa kwaderno ang sagot. Ang mga taong tumutulong sa pamayanan katulad ng basurero, bumbero, doktor ay tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng mamamayan sa pamayanan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!